Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita kahapon na si Rodrigo Roa Duterte ay kinasuhan na ni General Torre. Ayan po ang topic ko ngayon. At ang dami na po na nagbablog patungkol dyan. Si Rodrigo Duterte kinasuhan ni General Torre. Ayan po, Ngayon ay simpre, inaasahan na natin yan ang kasagutan po ng kampo ni Duterte o yung mga vloggers niya o yung mga enablers niya. Ang kasagutan po nila ay joke lang yun. Opo. O hindi kasi ang sinasabi ni General Torre po ay yung pagbabanta. Ay sinagot naman ni General Torre patungkol dyan. Doon nga sa patungkol po ito sa pagpatay o pagbomba sa 15 senador para manalo ang kanyang kandidato. Yan po nasambit po ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang unang rally ata yan na para manalo yung mga manok niya ay papatay ng aywan ko paano ang pagkasabi niya kasi hindi naman ako talaga nanonood ng mga ganyang palabas yung mga nakikinig naman ako sa mga sa mga yung mga tinatalakay na lang 15 senador daw ay kung mamatay ay papasok na yung mga manok niya. Kaya bumbahin. Ganun lang. Ang sabi ni General Torre, hindi na pwede yan. Puro biro. Bagong Pilipinas na, magbago na tayo. Yan po ang sabi ni General Torre. Ay ako po ay dadagdagan ko yan. Tama itong sinabi ni General Torre. Ano mangyayari sa atin kung puro biro? Ay wala na bang kaayusan o ay kung puro biro, wala po mangyayari dyan. Opo, kung ganyan na ipagtatanggol na nagbibiro lang ganyan o hindi naman seryoso o hindi naman nagbabanta. Samantalang napakaliwanag po, hindi ba? At paulit-ulit po mayroon nung salita pa na bombahin. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon, pero gagamitin ko po ang Biblia. Tama po yung mga sinasabi ng mga ibang vloggers. Napakinggan ko na kay Attorney Inso, kay Attorney Claire Castro. Magaganda yung panliwanag nila, pero ako ay dadagdagan ko pa. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, Pussycat, Doris May, Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Sorier, Padua Lloyd Travier,
Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, Arci Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack, Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estilia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Trico Moo Briac, Concepcion Barsi. Nag-comment pala dito kanina si Concepcion Barsi na nung sinabi ko na hindi ako naniniwala na nanalo yan si Marcos. Kasi nga walang umaatin sa mga meeting at kakaunti pa ang meeting. Ang sabi niya ay bayad daw yung mga umaatin ng meeting. Ay opo, pero hindi ko na lang sinabi doon. Pero po dito sa Zambales, na-monitor ng mga kaanak ko nung nagpa-meeting siya dito sa Iba Zambales, ay malapit lang kami dyan eh. Na-monitor po ng mga kamag-anak ko, hinakot ng mga bus. Kasi yung mga bus po, pinarada dun sa bayan namin, itinago. Ang daming bus, itinago. Mayroon kasing liblib na puok dun na bihira dumaan yung mga tao. Opo, dun tinago yung mga bus na naghakot. Yan po ang isishare ko sa inyo. Kaya hindi ako naniniwala na nanalo yan si Marcos eh. Salamat po Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin, subaybayan at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Attorney Silo Magdong at saka si Cristad. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po mga kababayan, mga minamahal ay patungkol dito sa yung papatayin yung 15 senador. Aywan ko kung yan ay kandidato o nakaupo na senador pero ay 12 lang naman ang kandidato ang papalitan dyan ay bakit may sobra pang 3 kasi 15 ay aywan lang natin kung anong ibig niyan sabihin yan. Pero sasagutin ko po ito ng Biblia ang gagamitin ko kasi nasagot na po ng iba nasagot na at tama yung mga sinasabi nila. Pero nga nakukulangan ako kasi nga ay mas maganda talaga ang Word of God Opo. Okay. Sabihin na natin na nagbibiro siya. Sabihin na natin, okay, ipagpalagay na baliwala yun sa kanya o biro o patutsada lang. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Ephesians 4:29.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying or build up, to build up, that it may minister grace into the hearers. Ayan po ang sinabi. Pero ang main topic ko po dito, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Iyan po. At iyan po ay kinoconsider ko yan na corrupt communication. Yan ganyan. Kasi nga maraming meaning yan eh. Ang ibig niyang sabihin yan, malakas siya. Ang ibig niyang sabihin yan ay papatay siya dahil lang sa mga gusto niyang manalo yung mga kandidato niya. O pwede rin sabihin na biro. Kaya nga corrupt communication po yan eh. At ang tao po, opo, lahat po ng tao ay, lahat po tayo ay kung minsan gumagawa niyan, corrupt communication. Opo. Bibigyan ko po kayo ng example para maintindihan po natin. Dalawa lang po ang ibibigay ko na example kung papaano yung corrupt communication. Nung birthday po ni Pacquiao, ay dumalaw ito si si Rodrigo Duterte doon sa birthday niya at sinabihan niya si Pacquiao. Sinabihan niya po, opo, sinabihan niya at kinoconsider ko ito na corrupt communication. Ito, sabi niya, ito ang gusto kong maging presidente. Sinabihan niya eh. Ay bakit naman sasabihin niya gano'n? Ay yung nga corrupt communication po yan eh. Ay yung pala isusugo niya o gagawin niyang enabler para tanggalin si De Lima sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Yan po ang isang example ko po, corrupt communication po yun. Yung ganun, yung ito ang gusto kong maging presidente. Ay bakit gagawin yung presidente yan na ganyan? Hindi ba? Ay hayaan na natin na nanalo siya doon sa sa pagka-senador. Maari na nanalo siya kasi nga maraming bumibilib sa kanya sa pagka-boxer niya Maari. Pero yung gagawin mo naman na presidente, ito ang gusto ko maging presidente. Ito ang susunod na presidente. Corrupt communication po yan. Opo. Pero sa kanila, baliwala yan. Ito pa po ang isang corrupt communication para maintindihan natin. Nung nag-usap naman sila ni Richard Gordon at saka si Pacquiao, ito, sabi niya ito ang gusto kong tao. Madaling kausap. Ayun po, hindi ba? Mga corrupt communication po yung ganyan. At marami pa pong iba para maintindihan nyo. Ay simpre ginawa si Gordon siya ang pumalit pala kay De Lima as chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan po hindi ba? Iyan po ang mga corrupt communication. Ganyan na ganyan. Ngayon ay ang sabi po ng Diyos, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kailangan kung ano yung totoo, kung ano yung tunay, kung ano yung nasa loob mo, ay yun ang sabihin mo. Kaya lang kung minsan ay talagang nagagamit po yan corrupt communication. Opo. Ngayon ay ang Diyos po ay alam yan. Kasi nga lahat po ng ating isipan ay alam ng Diyos Nababasa po ng Diyos ang ating laman ng ating puso. Pero ang tao nahihirapan kung hindi mo kabisado yung tao ay hindi mo alam. Pero kung kabisado mo na siya, na sinungaling siya o ganun ang style niya o araw-araw mo siyang nakakasalamuha, pwede. Pero mayroon pa rin na itatago yan. Mayroon pa rin. Kaya nga corrupt communication Ngayon, ay ito po ang hindi ko na lang isinulat dito ang sabi po ng Biblia ay righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Ayan po
Ngayon, kung papayagan natin yung ganyan, hindi ba? Kung papayagan natin yung ganyan na mga corrupt communication, kasi ang sabi ng iba, kung lang yan, biro lang yan, ay kung papayagan natin yan, ay hindi po aasinso ang ating bansa. Kasi nga doon sa righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Ang tanong ko po sa iyo, mga kababayan, mga minamahal, ang tanong ko po sa inyo, gusto nyo bang umasinso ang ating bansa? O ang mga Pilipino? Gusto nyo bang umasinso? Huwag nating hayaan yung ganyan na may corrupt communication. Opo, kasi nga ay nakasulat ay yung righteousness exalts a nation, but sin, ayan po, corrupt communication, kasalanan po yan sa Diyos Opo, kasalanan po yan. At halos lahat po ng tao gumagawa niyan. Opo, kahit na nga po yun na gusto mong umutang, ay sasabihin mo kahit hindi maganda, ay ang ganda mo ngayon, hindi ba? Corrupt communication po yan. Kasi binubula mo lang Ganon po yan para maintindihan po natin o gusto mo lang makaisa ay sasabihin mo sa kuan ay uy ang ganda mo ngayon hindi ba? Ganon. Yung po ang mga corrupt communication na iba-iba po ang label niyan Pero ito matindi po ito kasi papatay po ito Pag ganyan na po ang usapan ay patayan po yan Ibang klase po yan. Hindi balik kung sasabihin mo na maganda ka ngayon, ay baka nga naman na iba-iba ang pantingin ng tao hindi ba? Baka pwede pa, hindi ba? Sinasabi ko lang po sa inyo kung paano yung corrupt communication at kung tuloy-tuloy po yan, hindi po aasinso ang ating bansa. Colossians 3:8. But now, you yourselves are to put off all this. Tanggalin daw ito, sabi po ng Biblia. But now, you yourselves are to put off all this. Ano yun? Iisa-isahin po ito ng Biblia. Yung anger, tanggalin yan. Yung wrath, tanggalin daw yan. Yung malis, yung malisyoso, hindi ba? O yung, ano ba yan? Yung pagkamalisyoso, hindi ba? Tanggalin daw, blasphemy. Yung, pag blasphemy kasi po ay patungkol sa Diyos ito yung kinakalaban mo ang Diyos o sinisira mo ang Diyos, hindi ba? Ito na, filthy language out of your mouth. Yun po. Sa iba kasi, ang tawag dyan ay, yung corrupt communication, ang tawag nila ay filthy words or filthy language. Yun daw ang tatanggalin. Hindi ba? Pero yung iba, yan ang ginagamit Hindi ba? Yan ang ginagamit nila, yung corrupt communication o filthy language para makakuha sila ng mabibiktima nila. Opo. Example lang po at naalala ko yung si Marcos, hindi ba? Kailangan si Juan po, si Tandang Marcos, believe ako sa kanya nung una kasi nga rule of law siya Pag nagsalita si Marcos, we have to follow the rule of law. Parating ganun po yan. Pag may problema, rule of law. Naniniwala ako sa kanya noon. Pero nung bandang huli na, ang sabi niya ay, nung nagkakaproblema na, ay simple pinapanigan niya yung mga alipuris niya, yung mga crony niya, pinapanigan niya, ay narinig ko what our friends are for, sabi niya, hindi ba? Ay corrupt communication po yun Ang ibig sabihin ay dahil ikaw ay kaibigan kita, ay okay na lang yan. Corrupt communication po yan. Yan po ang isang halimbawa. Si Marcos po yung Tandang Marcos ang nagsalita niyan. What our friends are for. Hindi ba?
Ganun po eh. Pero pag ang kaharap niya ay ibang tao, kunyari matigas siya, ay we have to follow the rule of law. O, ayan po. Natama naman yun. Pero pag medyo, ay simple ay kaibigan niya o kaya ay gusto niyang bigyan ng proteksyon yung mga cronies niya, what our friends are for. Ayan po, corrupt communication po yan. Yan ang dapat tanggalin sa atin para umasinso tayo. Itaas ko lang po ha. 1 Peter chapter 2, verse 22 hanggang 23. He committed no sin, si Jesus Christ po ito, para sabihin ko sa inyo na si Jesus Christ ay wala po corrupt communication na binanggit. Wala po, kahit na isa, wala. Lahat po ng binanggit niya ay totoo. Opo, lahat po. Walang corrupt communication. Hindi niya sasabihin na what our friends are for. Hindi ba? Hindi niya sasabihin na, papatay tayo para manalo tayo. Hindi niya sasabihin yan. Kasi nga, corrupt communication eh. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Walang ang deceit eh. Ayun pala ang ibang salita doon sa corrupt communication, deceit. Deceit. And no deceit was found in his mouth. When they heaped abuse on him, nung inabuso siya, he did not retaliate. Hindi siya gumanti. When he suffered, he made no threats. Ayan po. Hindi siya nagbabala o ano ba yung threat? Opo. Hindi siya nag-threat kahit na siya ay nahihirapan o suffered means ito eh. Nasaktan ito eh. Opo. O nasugatan. He did not made threats. Hindi ba? Hindi niya sinabi na gugunawin ko na ang daigdig. Hindi niya sinabi. O kaya ikaw, paparusahan kita. Hindi niya sinabi. Yun po si Jesus Christ. Na ang pagkaintindi ko ngayon, ako po ay naniniwala na kung pwede niyang gunawin na ang mundo noon, pwede na. Opo, pwede na. Wala akong kaduda-duda. Kung sinabi niya na gugunawin ko ng daigdig, pwede po. Pero ang tanong ngayon, saan na tayo? Ang tanong ko po sa inyo, kung ginunaw na niya, ako po walang kaduda-duda. Kung ginunaw niya noon, nung ipinako siya, pwede. Pwede po. Opo. Wala akong kaduda-duda. At kung gusto nyong i-discuss ko yan, pwede, pwede kong i-discuss yan. Pero ang tanong ko, saan na tayo? Kung ginunaw niya noon, wala tayo dito. Pero nang dahil sa pagmamahal niya sa tao, nang dahil sa pagmamahal niya doon sa mga tao na maliligtas pa niya, may bilang kasi yan eh. May nakatalaga na, nakadestino na. Iyon, kaya siya nagtiis. Yun po ang dahilan dyan. Hindi siya nag-threats kahit na siya ay nagsasuffer, but entrusted himself to him who judges justly. Ipinagkatiwala na niya sa Ama na bagamat siya ay pinatay, bagamat siya ay pinako sa kasalanang wala naman siyang kasalanan, di ba? No deceit nga was found in his mouth. Pero inako niya kasi nga gusto niyang iligtas yung mga tao na nasa isipan niya na ililigtas niya. Noon pa man, bago pa lalangin ang mundo, nasa isipan na. Ay ngayon pala, maganda ang maganda ang, yun saan ang tatalakayin ko ngayon, ito si Marcolita at saka si nagkasagutan. Si Commodore Tariela. Hindi ba? Kasi ang sabi po ni naalala ko lang ha, isisingit ko lang po at may oras pa.
Ang sabi ni Kwan ay nasa isipan lang natin, sabi niya yung West Philippine Sea. Sabi ni Kwan po ni Marcolita, bukas tatalakayin ko yan. Ay oo nga, ay nasa isipan nga. Ay wala na bang masama doon kasi lahat po nag-uumpisa sa kaisipan. Lahat po. Itong mundo wala ito, itong universe wala, pero ito ay wisdom ng Diyos lang at binanggit niya o sinambit niya out of nothing. The universe or the whole world came into existence. Ay bakit ayaw ni Marcolita na sambitin ng mga tao, na mga bata? Bakit ayaw niyang sambitin na may West Philippine Sea? O yung West Philippine Sea ay atin yan. O pangalanan natin na West Philippine Sea. Bakit ayaw niya? Dahil daw wala pa daw, hindi pa raw nalilimbag sa mapa. Wala pa daw sa mga libro. Ay simpre, mauuna po kasi ang kaisipan Tapos sasabitin ng mga bata, tapos malilimbag na yan. Ganun po yan. Sasambitin muna ng mga tao, ng mga bata. Yung Epifanio de los Santos Avenue ay napalitan yan. Ay Highway 54 yan dati. Sabi ng mga matatanda, Highway 54 yan. Yung Dewey Boulevard ay ngayon ay Ruas Boulevard na. Kasi nga ay pwedeng palitan po Ay bakit ito si Marcolita ayaw niya? Kaya nga, naisipan ko, ay yun nga, nag-uumpisa po sa kaisipan. At yung every house, sabi po ng Biblia was built by someone. Hindi ba? Every house was built by someone. Sabi po sa Biblia. Ngayon, nag-uumpisa po yan sa kaisipan. Alangan naman natatayo yung bahay, hindi ba? Walang nagpatayo o hindi sa kaisipan nung may-ari. Hindi ba? Common sense lang po yan, Marcolita. Pero sige na at tama na po ang oras, 30 minutes na. At dinadalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.